Good evening, everyone. Our topic and devotions for tonight is from the book of John chapter 6, verse 39 to 40. And this is the will of him who sent me, that I shall lose more of all that he has given me, but I raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. So dito, tayo ay na marunong manampalataya kay Yesu Kristo, ay meron na tayong buhay na walang hanggan at tayo ay magkakaroon ng resurrection sa huling araw sa pagpabalik ng ating Panginoon Yesu Kristo, na yung plano niya mula kay Eva at Adan na magkaroon ng maraming bansa at bawat bansa ay magpuri at sumasamba sa Diyos. Kaya lang yung mga tao ay nahulog sa pagkakasala. Kaya lahat ng lahi ng galing kay Eva at Adan na imbis na sumamba sa ating Diyos ay sa halip sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At sila ay instead na ubusin na lang ng Panginoon na puksain, pero ang nangyari ay tinubos niya na lahat ng nahulog sa kasalanan, tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at sila ay sasamba sa ating Panginoong Jesucristo. At yun yung promise of redemption. Tinupad niya ito sa pamamagitan ng pagsuko niya, pagbigay niya sa kanyang anak na si Jesucristo bilang Redeemer natin. Kaya yun yung growth of redemption, na bago siya umakyat sa langit, binigay niya ang utos na go disciple the nations, na gawing alagad ang lahat ng bansa na nahulog sa kasalanan at manumbalik sila sa Diyos. Kaya mula dito, nagkaroon ng growth of the redemption, na ang lahat ng bansa ay muling magpupuri at sasamba sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. At yun, doon makukumpleto yung ginawa ng ating Panginoon. Yun yung final coming, resurrection, at final completion of redemption. At mapupunta tayo sa final judgment, na kung saan ang lahat ng bansa ay dito sa original creation na intention ng Diyos ay ang lahat ng tao sa bansa ay magpupuri at dadakila sa ating Panginoong Jesucristo. At doon matutupad ang completion of perfection, na mula sa fall hanggang sa kasalukuyan, yun ay ang redemptive work of God mula sa promise at yung completion of redemption na kabuuan ng plano ng Diyos na pagtutubos sa lahat ng bansa. At sa kanyang pagbabalik, yun yung last day, huling araw, na kung ano yung ang 1,000 taon na paghahari niya, o a period of time mula sa first coming at sa katapusan at muling at yun yung pagbabalik ng Jesucristo, yun yung resurrection, and that day is the judgment day. Dahil sa kanyang pagbabalik ay merong ng resurrection according to this verse, John 6:39 to 40, na dito na yung pinakahuling araw at yun yung judgment day, na tayo ay nananampalataya kay Jesucristo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, na at the last day, kaya sa Apostles' Creed sinasabi doon na from thence you shall come to judge the living and the dead. At sabay-sabay doon yung final coming and resurrection, at yung completion of redemption. At yung araw na to, yun yung final coming, yung araw na huling pagpabalik ni Jesucristo. At yung araw ng resurrection, na ibig sabihin, 1,000 taon pa
na magre-resurrection at pagkakaroon ng rebellion sa Satan ay yung mga naniniwala merong rapture. Naniniwala sila sa resurrection na meron pang another resurrection. Pero maliwanag dito na on the last day, the day of resurrection, ayun yung last day of resurrection na yung pagbabalik ng ating Panginoon at yung pagsasama-samahin ng ating Panginoon. Nangyari lang yun sa last day na sa pinakahuling araw. Ito yung paniniwala ng lumang Kristiyano na yung sinasabi na hindi tayo nag-aantay ng final redemption. Nandito tayo sa panahon ng preparation. So, prepare to meet Jesus, Him now. Prepare Him now. Preparation to. Kaya, yung mga oras natin, gamitin natin sa pananampalataya na at His presence, time to ng preparation na yung panahon ng pagbabalik ni Jesus Christ na kung saan at this moment nagpe-prepare na tayo na maglingkod sa Kanya, na makiisa tayo sa growth of redemption and great commission na inutos niya sa Kanyang mga alagad na go disciple the nation and make them follow, na gusto ng ating Panginoong Jesucristo na lahat ng kaaway ay mapasailalim sa Kanyang paanan bago siya bumalik, na kung paano niya tatalunin ang Kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng resurrection, sa pamamagitan ng pag-prepare to serving Him now, na maging part tayo ng growth of redemption. Nakiisa tayo sa utos ng Panginoon na disipuluhin ang lahat ng bansa at magsimula tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, sa ating mga kaibigan at sa pamilya, mga kakilala, na dalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Dahil yun yung pangako ni Jesus Christ na lahat ng mga kaaway ng Panginoon ay dadalhin sa Kanyang paanan, na ibig sabihin nasa ilalim ng Kanyang paghahari ng ating Panginoon, na pati si Satanas sumunod at natatalunin ng ang kasamaan. So let's invest na makibahagi tayo, mag-share tayo sa bawat isa na magpasakop sa ating Panginoong Jesucristo, na yun yung investment natin sa susunod na buhay, na yung mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, at maging ready tayo sa judgment of God, dahil lahat tayo ay haharap sa judgment day. At i-investment yun para ma-declare tayo na walang kasalanan at maging blameless, na walang bahid na karumihan, at ready tayo na wala tayong takot at pangamba pag humarap tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, salamat sa Kanya dahil sa pag-ako ng ating mga kasalanan, at sa pagharap natin sa Kanya, magkaroon tayo ng bahid, walang bahid na kasalanan sa pamamagitan ng pag-ako ng ating mga kasalanan. Pag-ako niya ng ating mga kasalanan. At yun yung Kanyang biyaya ng Diyos, na pure grace of God, na mula sa Kanya ipinataw yung kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Parang marap tayo na sa Diyos na walang bahid na karumihan, at ideklara niya tayong walang kasalanan. So, let's trust our Jesus Christ and of His Word. Trust Jesus